Ayan, hello po sa ating lahat. Ngayon po, ang pag-aaralan natin is all about graphing quadratic functions. Prerequisite po ito para makapag-graph po tayo ng quadratic inequalities into variables. Kaya ito po yung isinasuggest ko po na panoorin nyo bago nyo po i-try na mag-graph ng quadratic inequalities involving two variables. So, ano nga ba yung mga kailangan dito? Okay. Saan yung button dito? Ayan, ayaw nang magpakita. Okay. So, we have here an example para maipakita ko po sa inyo kung ano nga ba yung mga kailangan. Sa quadratic functions po, usually gumagamit po tayo dito ng y or f of x to denote that it is a function of x. So y equals x squared plus 4x plus 3. Kung papansinin nyo po, nakasulat na po siya in a standard form or yung a general form, I should say. Sinusundan nyo po niya yung format na y equals a x squared plus bx and plus c. So meron tayo ulit a, b at saka c dito. Ang pinaka-requirement po para makuha or makita po natin yung mismong graph ng quadratic functions is yung vertex. At ito po yun. The vertex is denoted by the coordinates. Ayan. Negative b over 2a, that will be the x coordinate, and 4ac minus b squared all over 4a, that would be the y coordinate. So gumawa na po ako ng table of values dito. Kaya lang hindi ko pa nilalagay yung vertex natin. Yung vertex po, by the way, if I may introduce it to you, is the lowest or the highest point in a parabola. Parabola po ang tawag natin sa graph ng isang quadratic function. So, kung ang graph natin ay may opening na upward, so dito po sa taas yung opening niya, the vertex will be the lowest point. Ito yung kumbaga pag mag-drawing ka ng isang straight line, ayan, imaginary line that would intersect for the vertex. Ayan, vertical line that will intersect the vertex. Ito po yung maghahati sa graph into two equal parts. So let's proceed. If you are going to apply this formula para po makuha natin yung vertex natin, kasi nga po kailangan natin yun. Ayan, susulat natin agad yung negative para sa negative b over 2a. Ang value po ng b natin ay 4. Yan po. So negative 4 all over 2a. So 2 times the value of a. Ayan, wala pong nakasulat dyan. Understood na 1. Ayan. Then we have our y coordinate. 4 times a. The value of a is 1. Value of c is 3. Ayan, yan po yung constant term natin. Then b squared. Value of b is 4. Then we have squared all over 2a. 4a, I'm sorry. 4a.
Again, the value of A is 1. So let's simplify. 2 times 1 is 2. So negative 4 divided by 2, that will give us negative 2. Ayan. 4 times 1 times 3, para po sa ating y coordinate, that is 12. So that will give us 12. 4 squared, that will give us 16. 4 times 1, that will give us 4. So 12 minus 16, that's negative 4, divided by 4 will give us negative 1. So yan na po yung values ng ating coordinates, ng ating vertex. So we have negative 2, negative 1. Ngayon naman po, kung titingnan po natin dito sa ating Cartesian plane. So dito po. Ayan. Ang negative 2 po dito sa x-axis ay nandito. So dito sa point na ito. So mamarkahan po natin yan. We have negative 2. Okay. Then we also have negative 1 sa y-axis. Ayan. Negative 1. Tatansyahin na lang po natin yan. Ayan, nandito. So the intersection, para makuha na po natin yung ating coordinate, ay nandito po. Burahin lang po natin yung yung mga naunang markings natin. Ayan. Then let's proceed to the other coordinates. So para hindi na po tayo masyadong mahirapan, kunin na po natin yung mga susunod na, yung mga katabing numbers ng negative 2. So sa kanan ng negative 2 ay negative 1 at saka 0. Sa kaliwa ay negative 3 at saka negative 4. Ayan. If you're going to substitute 0 to our original function or to our expression, quadratic expression, it will give us a value of y of 3. So kung paano po yan, pwede po ninyong gawin yan sa inyong mga scratch papers. Ayan, i-substitute nyo lang po yung value ng 0 doon sa x. Ayan, sa x squared, ayan, saka sa x. Then we have negative 1. Kung maglalagay po tayo ng negative 1 dyan, isosubstitute natin sa x, sa mga x's natin, it will give us 0. Ayan. Dito po sa kaliwa, isosubstitute nyo po yung negative 3 dito sa ating mga variables dyan, sa x variables. 0 din po ang magiging value ng y. At sa negative 4 naman, kapag ang value ng x ay negative 4, it will give us a value of y of 3. Ayan. Gawin nyo na lamang po yan sa inyong mga sketch papers. So let's plot the points. We have negative 4, negative 4, positive 3. So this is negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Nandito po yung negative 4. Positive 3 sa y-axis ay nandito po sa bandang taas. So if this is positive 1, positive 2, positive 3, ayan. Let's take a look at, let's have an estimate. And estimate na lang po natin, that will be the coordinates of negative 4, 3. That will be the point representing negative 4, 3. Then we have negative 3, 0. Nandito po yung negative 3, 0. Then we have negative 2, negative 1. Negative 1, 0. Nandito po. Ayan. Then we have 0, 3. 0 yung x, positive 3 yung y. If we are going to connect the points, ayan, ito po siya. Ito po yung magiging kalalabasan ng ating graph.
So this is what we call, this is what we call the parabolic curve. Hindi po siya letter V. Isa lamang, lilinawin ko lamang po, hindi po siya letter V. Kasi po, it should be a curve. Ayan, magka-curve po yan. May, kumbaga, wala pong corner. Ayan. So, yan po yung paraan para po makapag-graph ng quadratic function. Ulitin po natin, kailangan po natin una is yung vertex kasi po yun po yung pinakagitna ng ating graph. Kailangan din po nating makuha yung table of values or makagawa ng table of values. Ayan. Ginawa na po natin. Ulitin ko lamang po yung mga values po na nilagay ko po dito para sa x. Ay ito po yung mga katabi ng ating x coordinate. Ayan. Para hindi na po tayo masyadong maghanap ng mga masyadong malalaking numbers. At saka, pag yung mga katabi na yan ang kinuha po natin, mas makikita po natin yung shape ng graph ng parabola. So yun lamang po. Hope you have learned something from our short video. Abangan niyo po yung susunod na video na aking publish. Sa muli, maraming salamat po.